Isipin mo, nagtatayo ka ng pinakamataas na touring block sa buong mundo. Halos abot na sa kisame. Tapos, bigla, bam! Tumakbo ang kapatid mo at gumuho ang buo mong napakagandang tore. Sa loob mo, kumukulo na ang lahat. Gusto mong sumigaw, magdabog, o baka umiyak na lang sa sobrang inis. Familiar ba sa'yo yan? Paano kung sabihin ko sa'yo na may superpower ka na makakatulong sa'yo na manatiling kalmado sa mga sandaling iyon, parang isang matalinong Jedi? Ngayon, alamin natin ang sinaunang sikreto ng mga pilosopong Stoic na magtuturo sa'yo kung bakit hindi ka dapat magalit sa maliliit na bagay at mas madali itong gawin kaysa sa akala mo. Handa ka na bang malaman kung paano mo kukontrolin ang mga emosyon mo imbes na sila ang magdikta sa'yo? Sigurado ako, pagkatapos ng videong ito, iba na ang tingin mo sa sirang laruan o pagkatalo sa isang laro. Sa tingin mo, ang galit ba ay kapaki-pakinabang na damdamin? Mag-comment ka sa ibaba ng oo or hindi at babalikan natin yan sa dulo ng video. Bago tayo sumisid sa mga sikreto ng pagiging kalmado, maglakbay muna tayo ng kaunti sa nakaraan. Isipin mo ang mundo na walang internet, walang cellphone, at walang kuryente. Higit 2,000 taon na ang nakalipas. Sa ancient Greece at Rome, may mga napakatalinong tao na tinatawag na Stoics. Hindi lang sila basta mga lolo na may balbas at nakatoga. Sila ang totoong superheroes ng isip. Mga emperador, mga general, mga manunulat, lahat sila nag-aral ng Stoicism. Pareho lang ng mga tanong natin ngayon ang tinatanong nila. Paano maging masaya? Paano hindi mag-alala sa mga maliliit na bagay? Paano haharapin ang mga pagsubok? At nakita nila ang sagot. Ang pangunahing ideya ng mga Stoics ay napakasimple pero henyo. Naintindihan nila na sa buhay may mga bagay na kaya nating kontrolin at may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At ang buong sikreto ng kaligayahan at kapayapaan ay ang matutunan nating kilalanin ang pagkakaiba ng mga ito at huwag sayangin ang ating lakas sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Parang magic, 'di ba? Pero hindi ito magic, ito ay simpleng pag-iensayo para sa ating isip at accessible ito sa lahat, pati na sa'yo. Kaya, simulan na natin sa mismong kontrabida ng kwento, ang galit. Ano ba talaga yan? Isipin mo na lang, ang galit mo bilang isang maliit na fire dragon na nakatira sa loob mo. Kapag kalmado ang lahat, mahimbing siyang natutulog sa kuweba niya at hindi nang iistorbo. Pero kapag may naganap na kahit anoong maliit na bagay, may kumuha ng laruan mo nang walang paalam, pinaglinis ka ng kwarto ni mama pero gusto mo pa sanang maglaro o hindi mo madaan-daanan ang level sa video game, biglang nagigising yang dragon. Nagsisimula siyang umuungol, umuusok at bumubuga ng apoy. At sa huli, parang ikaw na mismo ang naging dragon. Namumula ang mukha mo, naghihigpit ang kamao mo, at gusto mong sumigaw or manira ng mga gamit. Sabi ng mga Stoic, tandaan mo, hindi ikaw ang dragon. Isa lang yang reaksyon o emosyon. At ito ang maganda. Tayo ang nagpapasya kung pakakawalan ba natin siya o hindi. Tayo ang tunay na amo ng dragon na yan. Ang pagkagalit sa mga maliliit na problema ay parang nagtatangkang patayin ang apoy gamit ang gasolina. Kung mas magagalit ka dahil natapon mo ang juice, lalong sasama ang pakiramdam mo at sa huli, sira na ang buong araw mo dahil lang sa maliit na mansa sa t-shirt. Pero sana, huminga ka na lang ng malalim at nagpalit ng damit, hindi ba? Yan ang unang hakbang para maging isang munting stoic. Ang malaman na ang galit sa mga maliliit na abala ay lalo lang nagpapatindi at nagpapalaki sa mga ito. Ngayon, ito na ang pinakaimportanteng sikreto ng mga stoic
na babago sa buong buhay mo. Tandaan mo itong simpleng ideya. Hatiin ang lahat ng nangyayari sa dalawang basket. Sa unang basket, ilalagay natin ang mga bagay na kaya nating kontrolin. Sa pangalawa, ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ano nga ba ang kaya nating hawakan? Ang ating mga iniisip, ang ating mga sinasabi, ang ating mga kilos, at ang pananaw natin sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kaya mong kontrolin kung gagawin mo ba ang assignment mo o hindi. Kaya mong kontrolin kung magpapasalamat ka or mananahimik ka na lang. Kaya mong magdesisyon kung magtatampo ka sa kaibigan mo or susubukan mo siyang intindihin. Lahat yan nasa kapangyarihan mo. Ano naman ang nasa pangalawang basket? Ang panahon. Hindi natin kayang utusan ng ulan na tumigil. Ang kilos ng ibang tao. Hindi mo mapipilit ang kaibigan mo na palaging maglaro ng paborito mong laro. Ang nakaraan, hindi mo na mababago ang nangyari na tulad ng pagkabagsak mo sa exam kahapon. At ito ang gintong batas ng mga stoic. Mag-focus at gamitin ang lakas mo sa unang basket lang. Sa mga bagay na kaya mong baguhin. Ang lahat naman ng nasa pangalawang basket, kailangan mo lang tanggapin bilang isang katotohanan. Umaambon? Sige, kukuha ako ng payong at bota. Ayaw maglaro ng kaibigan mo? Okay lang, maghahanap ako ng ibang paglilibangan. Ito ay isang ehersisyo para sa isip na kailangan mong gawin ng tuloy-tuloy. Pag-usapan natin, yang gamit ang isang simpleng halimbawa. Isipin mo, may lakad kayo ng kaibigan mo sa park, pero bigla siyang tumawag at nag-cancel dahil may biglaang dumating na mga kamag-anak nila. Ano ang mararamdaman mo? Siguro, una, hinanakit, disappointment, tapos pagkaasar, anger. Sabi mo, bakit niya ginawa yun? Na-bad trip ako. Wala na, sira na ang araw ko. Dito na nagigising yang mabagsik na dragon sa loob natin. Ngayon, gamitin natin ang prinsipyo ng dalawang basket, two baskets rule. May kakayahan ka ba na kontrolin ang biglaang pagdating ng mga kamag-anak ng kaibigan mo? Wala. Yan ay labas na labas sa iyong kontrol. Kasama yan sa pangalawang basket. Mapipilit mo ba siyang sumama sa'yo para mag-park? Hindi rin. Desisyon niya yon at kilos niya yon. Pero ano ang kaya mong kontrolin? Ang sarili mong reaksyon sa sitwasyon. Maaari mong piliin na magalit at maupo na lang sa bahay na may hinanakit sa buong mundo. O kaya, pwede mong isipin, sayang, pero okay lang. At least, may libre akong oras. Babasahin ko na lang yung librong matagal ko nang gustong simulan or bubuuin ko na lang yung complicated na Lego set ko. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Iisa lang ang pangyayari. Kinansela ang lakad. Pero magkaiba ang resulta. Sa unang sitwasyon, nasira ang araw mo. Pero sa pangalawa, nagkaroon ka ng kapayapaan at naging productive ka pa. Tinuturuan tayo ng mga stoic na maging direktor ng sarili nating buhay. Hindi lang basta tagapanood na madaling mabad trip dahil sa pangit na takbo ng kwento. May isa pang napakalakas na teknik ang mga stoic, ang kakayahang tingnan ang mga problema mula sa isang mataas na pananaw. Tinawag nila itong view from above o pananaw mula sa itaas. Isipin mo na lang na ikaw ay naging ibon at lumilipad ng napakataas, lampas sa bubong ng bahay mo. Nakikita mo ang iyong lungsod, ang iyong bansa, hanggang sa makita mo ang buong planeta natin. Isang maliit na asul na bola sa gitna ng malawak na kalawakan. Ngayon, habang nasa taas ka, subukan mong hanapin o tingnan ang problemang nagpabigat sa loob mo. Halimbawa, yung pagkatalo mo sa computer game. Mula sa kalawakan, nasaan na ang problemang yon? Hindi mo na nga makita. Isa na lang itong napakaliit na tuldok, isang alikabok sa kalawakan ng universo. Ang teknik na ito ang makakatulong sa iyo
para maintindihan mo kung gaano kaliit lang talaga ang karamihan sa mga pinag-aalala natin. Kapag kinain ng kapatid mo yung huling candy mo, pakiramdam mo ay parang katapusan na ng mundo. Pero kung titingnan mo ito mula sa itaas, maiisip mo, sa loob ng isang oras, maaalala mo pa ba yan? Paano kung kinabukasan? Paano kung matapos ang isang taon? Ang ganitong mental na pag-eehersisyo ay mabilis na nagpapaliit sa problema pabalik sa totoong sukat nito. At kapag nakita mong hindi naman pala ganoon kahalaga, nakakatawa na lang na magalit ka pa doon. Para bang isang langgam na galit sa isang piraso ng alikabok na humarang sa daan niya. Kaya sa susunod na pagkakataon na maramdaman mong umiinit na ang ulo mo, isipin mo lang na isa kang agila na lumilipad sa kalangitan at tingnan mo ang sitwasyon mula sa itaas. Ang mga stoic, talaga namang bihasa silang magtanong ng tamang katanungan sa sarili. At isa sa pinakapinagagawa nila ay, grabe ba talaga yan? Kapag may nangyayaring hindi maganda, mahilig talagang mag-exaggerate ang utak natin. Halimbawa, nabasag mo yung paborito mong tasa. Ang unang pumapasok sa isip, katakot-takot, disaster. Ito pa naman, yung pinakagusto ko, nasira na, wala na. Dadalhin tayo ng emosyon at maya-maya umiiyak ka na sa harap ng mga basag. Pero teka muna, huminto tayo sandali at tanungin ang sarili ng tapat. Talaga bang napakabigat nito? Ano ba talaga ang pinakamasamang nangyari? Wala na sa iyo yung tasa. Nalulungkot ka? Oo, nakakainis, syempre. Pero, banta ba ito sa buhay mo? Hindi. Nag-unaw ba ang mundo dahil dito? Hindi rin. May iba ka pa bang tasa? Malamang, pwede ka bang bumili ng bago? Siguro naman. Kapag ganyan ka mag-isip, parang sinisingaw mo yung problema. Hindi na siya nagiging isang malaking, nakakatakot na halimaw. Nagiging simpleng abala na lang siya na pwede mong lampasan. Nakakatulong itong tanong na ito para ihiwalay ang facts sa ating mga emosyon. Ang totoo, fact, basag ang tasa. Ang emosyon, wakas na ng lahat. Ang trabaho ng isang maliit na stoic ay mag-focus sa katotohanan at kalmadong isipin kung ano ang susunod na gagawin. Halimbawa, dahan-dahang pulutin ang mga basag at itapon. Ayan na, solved na ang problema. Walang drama, walang iyak. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang bawat problema o aberya na dumadating sa atin ay isa talagang nakatagong pagkakataon? Naniniwala ang mga stoic na ang balakid sa daan ay siya mismong daan. Mukhang malalim, pero sa totoo lang, simple lang ang ibig sabihin. Isipin mo nagtatayo ka ng sandcastle, tapos biglang may malaking alon na tumangay at sumira sa isang pader. Ang unang reaksyon mo, syempre, galit at pagkadismaya. Sasabihin mo, wala na, sira na ang lahat. Pero iba ang iisipin ng isang stoic. Ang sasabihin nila, aha, gumuho ang pader? Maganda. Ngayon, may pagkakataon akong gawing hindi lang pader yan, kundi isang mataas na tore na may bandila. O kaya, maghukay ako ng muat na may tubig. Ang bawat problema ay nagsisilbing training ground para sa ating isip at karakter. Natalo ka sa chess? Ayos! Ito ang pagkakataon mong suriin ang mga pagkakamali mo para mas makapagmato ka sa susunod. Nakakuha ka ng mababang grado. Hindi yan katapusan ng mundo, kundi isang senyales na kailangan mong paghandaan pa ng husto. Hindi ka nakasali sa team, ito ay tsansa mo para mag-ensayo pa, magpalakas, at siguraduhin na sa susunod, mapapansin ka na. Sabi nga ng dakilang stoic at emperador na si Marcus Aurelius, ang balakid sa paggawa ay nagiging paggawa, ang humahad lang sa daan ay nagiging daan. Ibig sabihin, ang bawat hirap ay may kakayahang gawin, tayong mas matalino, mas malakas, at mas matatag. Basta tingnan lang natin ito sa tamang anggulo.
Kaya sa halip na magtanong ng, bakit nangyari ito sa akin? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang matututunan ko mula dito? Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagay na nakikita natin araw-araw, tulad ng mga laruan, gadgets, o magagandang damit. Madalas tayong malungkot o magalit kapag nasira o nawawala ang mga ito. Kapag nawala ang paborito mong bola, parang isang trahedya. Kapag nasira naman ang tablet, halos gusto mong maiyak sa sobrang panghihinayang. Ang mga stoic noon ay mayroong napaka-interesanting mental exercise na tinatawag na negative visualization. Huwag kang matatakot sa salitang negative dahil napakalaking tulong nito. Ang punto nito ay minsan kailangan nating isipin at ilarawan sa isip na wala sa atin ang mga bagay na kasalukuyan nating hawak. Pagkagising mo sa umaga, sandali mong isipin na wala kang komportabling kama o ilarawan mo sa isip na nawala na ang lahat ng paborito mong laruan. O kaya naman, isipin mo na lumipat na sa ibang syudad ang matalik mong kaibigan. Bakit natin gagawin ito? Para kapag idinilat mo ang iyong mga mata at nakita mong nandyan pa rin ang lahat, ang kama mo, ang mga laruan mo sa istante, at nagre-reply pa rin ang kaibigan mo, makakaramdam ka ng matinding kaligayahan at pasasalamat na mayroon ka ng lahat ng iyon. Ang teknik na ito ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga bagay na nasa atin ngayon sa kasalukuyan at hindi lang magreklamo kapag nawala na sila. Kapag naunawaan mo na ang anumang bagay sa buhay mo ay hindi panghabang buhay, nagiging mas kalmado ka sa mga ito. Kung mawala man ang bola mo, syempre, malulungkot ka pa rin. Pero hindi na ito magiging katapusan ng mundo dahil handa ka na sa posibilidad na mangyari iyon. At higit sa lahat, mas masisiyahan ka sa bola habang nasa iyo pa ito. Kadalasan, nagagalit tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Baka nagkalat ang kapatid mo ng gamit mo. Baka may nasabi ang kaklase mong nakasakit sa damdamin mo. O kaya, hindi binili ng magulang mo ang bagay na matagal mo nang gusto. Ang pakiramdam natin, ginagawa nila iyon para saktan tayo o sadyang nang iinis lang sila. Pero, sinasabi ng mga stoic, sandali lang, huwag ka munang magmadali sa paghusga. Tandaan, bawat tao ay kumikilos batay sa kung ano ang tingin nilang tama sa oras na iyon. Hindi nagkalat ang kapatid mo dahil sa masama ang ugali niya o gusto kanyang saktan, kundi dahil bata pa siya at hindi lang niya napag-isipan. Ang kaklase mo naman na nakapagsalita ng masakit ay baka dahil masama ang araw niya at hindi niya lang alam kung paano ilabas ang sama ng loob niya. At hindi ka binilhan ng magulang mo ng gusto mo, hindi dahil sa hindi ka nila mahal, kundi dahil may sarili silang dahilan. Tulad ng pag-iipon para sa isang mas importanteng bagay. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin ng empatya or empathy, ang kakayahang ilagay ang sarili mo sa posisyon ng ibang tao at subukang unawain sila. Kaya bago ka magalit, tanungin mo muna ang sarili mo, bakit kaya siya kumilos ng ganoon? Ano kaya ang pinanggagalingan niya? Baka doon mo maintindihan na wala naman palang masamang intensyon ang ginawa niya. At kahit pa meron siyang masamang intensyon, problema na niya iyon at hindi mo na problema. Ang galit niya ay ang kanyang nagliliyab na dragon. Pero ang dragon mo ay pwedeng manatiling mahimbing ang tulog. Ang trabaho mo ay kontrolin ang sarili mong reaksyon, hindi ang mga ginagawa ng ibang tao. Ang pagpapatawad at pagpapalampas ng sama ng loob ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas ng isang tunay na stoic. Pag-aaralan natin ang pinakasimple pero pinakaepektibong pagsasanay ng mga stoic. Ang tinatawag nating pause or paghinto. Isipin mo na mayroon kang mahiwagang pause button sa loob mo, parang remote ng TV.
Sa sandaling may nangyari at ramdam mong gumigising na ang munting dragon ng galit mo, pindutin mo agad yan. Sa isip lang, tumigil ka lang. Huwag kang magsasalita. Huwag kang kikilos. Huminto ka lang ng ilang segundo. Ano ang silbi nito? Ang paghinto na ito ay lumilikha ng napakaliit na agwat, gap, sa pagitan ng pangyayari, halimbawa, nabasag na baso, at ng reaksyon mo, ang pagsigaw. At sa maliit na agwat na iyan nakalagay ang iyong superpower, ang kapangyarihan ng pagpili. Sa ilang segundong iyon, maaari mong isipin, sandali lang, anong nangyari? Nabasag ang tasa. Kaya ko bang kontrolin yan? Hindi, nangyari na. Dapat ba akong sumigaw at magalit? Hindi, dahil hindi na maibabalik ang tasa. Sisirain ko lang ang araw ng lahat. Ano ang magagawa ko? Kalmadong linisin ang kalat. May nagpapayo na sa oras ng pause. Dahan-dahan kang magbilang hanggang 10. Magandang paraan yan. Habang nagbibilang ka, ang unang bugso ng galit ay hihina at makakapag-isip ka ng malinaw. Parang sa bagyo, kung tatalon ka agad sa humahagupit na alon, tatangayin ka. Pero kung maghihintay ka lang, sa pampang ng ilang minuto, hihina ang buhos ng bagyo. Sanayin mo itong paghinto ng paulit-ulit kahit sa pinakamaliit na bagay. Hindi mo maitali ang sintas mo. Pause. Magbilang hanggang 10. Subukan mo ulit. Madalas, ang ikinagagalit natin ay hindi yung mismong pangyayari, kundi yung pagkakaroon ng mga hindi natupad na inaasahan. Inasahan mong makakuha ka ng pinakamataas na grado, pero mas mababa ang nakuha mo. Inasahan mong bagong console ang regalo sa birthday mo, pero libro lang pala ang ibinigay. Inasahan mong maaraw ang araw, pero umulan. At dahil hindi nagtugma ang realidad sa larawan na nasa isip mo, nagdala ito ng galit at matinding pagkadismaya. Sabi ng mga Stoic, kapag mas kaunti ang mahihigpit na inaasahan mo, mas kaunti ang dahilan para masaktan o malungkot ka. Hindi ito nangangahulugan na huwag ka nang mangarap o huwag ka nang maghangad. Ang ibig sabihin, kailangan handa ka sa anumang maging resulta. Sa paghahanda mo sa isang pagsusulit, dapat targetin mo ang perfect score. Pero dapat handa rin ang isip mo sa mas mababa o kahit sa hindi magandang marka. Ito ang tinatawag na mental flexibility o pagiging maluwag ng isip. Isipin mo ang isang puno, ang matipunong puno na may matitigas at hindi nababaluktot na sanga ay masisira agad kapag may malakas na bagyo. Pero ang manipis at malambot na kawayan ay yuyuko lang sa hangin at kapag tumigil ang bagyo, tatayo ulit. Ganyan din sa ating mga inaasahan. Kung matigas ito, anumang hindi inaasahan ay babali sa atin. Pero kung flexible ito, parang kawayan, madali tayong makaka-adjust sa anumang sitwasyon. Hangarin ang pinakamahusay pero maging handa sa pinakamalala. Sa ganitong paraan, magiging masaya ka kapag maganda ang takbo ng lahat at hindi ka masyadong madidismaya kung may hindi man nasunod sa plano. Isa pang mahalagang aral mula sa mga Stoics ang tungkol sa kapangyarihan ng ating mga salita. Ang ating mga salita ay may napakalaking kapangyarihan, lalo na yung sinasabi natin sa ating sarili. Kapag mayroon kang hindi nagawa or kapag mayroon kang pagkakamali, ano ang mga unang salitang pumapasok sa isip mo? Wala akong kwenta. Wala akong mararating kailanman. O bobo ako. Ang ganyang mga salita ay lason sa ating katahimikan. Pinapakain lang nila ang ating nag-aapoy na dragon. Kaya naman, itinuturo ng mga Stoics na bantayan mong mabuti ang iyong internal dialogue o ang usapan mo sa sarili mo. Sa halip na sumbatan o pagalitan ng sarili, subukan mong kausapin ang sarili mo na parang isang matalik na kaibigan. Kung halimbawa, nahulog ng kaibigan mo ang ice cream niya, sisigawan mo ba siya ng, ang tanga-tanga mo naman?
Siyempre hindi. Ang sasabihin mo, okay lang yan. Nangyayari talaga yan. Gusto mo, bigyan kita ng sa akin? Bakit hindi mo rin ito gawin sa sarili mo? Sa halip na wala akong kwenta, sabihin mo, hindi nagtagumpay ngayon, pero susubukan ko ulit at itatama ko ang aking pagkakamali. Sa halip na bobo ako, sabihin mo, mahirap ang problemang ito. Kailangan ko lang ng mas maraming oras para maintindihan ito. Sa pagpapalit mo ng mga negatibo at matitigas na salita sa mas kalmado at mas makabuluhang salita, binabago mo ang tingin mo sa problema. Titigil ka na sa pagiging biktima ng sitwasyon at magiging isang tao kang handang lumutas ng problema. Ang iyong mga saloobin ang bumubuo ng iyong emosyon. Kung gusto mo ng kalmadong emosyon, pumili ka ng kalmado ring saloobin at salita. Isipin mo na ikaw ay isang muog. May matataas na pader, matitibay na tarangkahan, at mga bantay sa tore. Sa labas, nandyan ang buong mundo. Maaaring maganda ang panahon o maaari ring may matinding bagyo o unos. Maaaring dumating ang mga kaibigan o kaya naman isang hukbo ng kalaban. Sabi ng mga Stoic, ang pangunahing trabaho mo ay maging isang mahusay na tagapamahala ng iyong panloob na muog, ang iyong sariling pag-iisip. Ano man ang mangyari sa labas, ulan, kulog, mga masasakit na salita o sirang gamit, hindi iyan dapat makasira sa iyong muog mula sa loob. Ikaw ang magdidesisyon kung bubuksan mo ang tarangkahan para sa galit at sama ng loob. Maaari mo itong obserbahan mula sa tuktok ng tori at sabihin sa sarili mo, oo, may bagyo sa labas, pero sa loob ng aking muog, mainit, tuyo at tahimik. Ligtas ako. Nakakatulong ang metapora na ito para maintindihan natin ang mga panlabas na pangyayari ay hindi tayo mapipinsala, maliban na lang kung hahayaan natin ito. Ang isang masasakit na salitang ibinato ng iba ay tunog lang o koleksyon ng mga letra. Nagiging nakakasakit lang ito kapag pinapasok natin ito sa ating muog at pinahihintulutan nating magdulot ito ng pag-aalala. Ngunit kung iiwan mo ito sa labas ng tarangkahan, lilipas lang yon ng hindi nakakapinsala. Ang iyong pag-iisip ay sarili mong teritoryo. Ikaw lang ang nagpapasya kung sino ang papasukin. Kadalasang napagkakamalan ang stoicismo na parang kawalang bahala lang. May mga nag-iisip na ang pagiging stoic ay para kang naging robot na walang damdamin, na wala kang pakialam sa mundo. Pero hindi iyan ang totoo. Hindi hinikayat ng mga stoic na pigilan mo ang iyong emosyon. Sa halip, hinikayat nila tayong intindihin at unawain ito. Ang galit, lungkot, at saya ay mga natural na signal, parang mga ilaw sa dashboard ng sasakyan. Ang galit ay pwedeng nangangahulugan na may lumabag sa ating personal na hangganan. Ang lungkot ay senyales na may nawala sa atin. At ang saya na nakamit natin ang ating layunin. Ang hamon ay hindi sirain ng mga ilaw na ito, kundi matutunan kung paano basahin ng tama ang kanilang ipinahihiwatig. Kapag naramdaman mong nagagalit ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa halip tanungin mo, teka, galit ako. Bakit? Ano ba talaga ang nagpagalit sa akin? Hindi lang simpleng sigaw ng galit ako ang gagawin mo, kundi susuriin mo ang pinagmulan. Halimbawa, galit ako dahil kinuha ng kapatid ko ang tablet ko nang walang paalam. Feeling ko, hindi ito patas. Kapag naunawaan mo ang dahilan, makakakilos ka ng matino. Imbis na sigawan ng kapatid, pwede mong kalmadong sabihin, pakisuyo, sa susunod magpaalam ka muna bago mo kunin ang gamit ko. Hindi kasi ako komportable doon. Iyan ang tinatawag na pagkontrol sa emosyon. Hindi mo sinupil ang galit mo, pero naintindihan mo ang signal nito at ginamit mo ito para ayusin ang problema
sa isang positibong paraan. Ang pagiging stoic ay hindi nangangahulugang manhid ka. Nangangahulugan ito na mas nagiging mapagmatyag ka at mas nakatuon ang pansin mo sa loob ng iyong sarili. Pag-usapan natin ang tungkol sa katarungan. Madalas tayong nagagalit dahil pakiramdam natin hindi patas ang mundo. Bakit may ganyang laruan siya pero ako wala? Ang daya. Bakit siya pinuri ng guro pero ako hindi? Hindi iyan patas. Maraming enerhiya ang nauubos natin sa pagkagalit sa tinatawag nating kawalan ng katarungan na ito. Iba naman ang pananaw dito ng mga Stoic. Ang sabi nila, may sariling landas at sariling kalagayan ang bawat isa. Sa halip na tumingin sa plato ng iba at magalit dahil mas malaki ang kanilang kanin, mag-focus ka sa sarili mong plato. Ang tanging kaya mong kontrolin ay ang sarili mong pagsisikap at ang sarili mong pagkatao. Sa tingin mo, hindi patas na mas magaling mag-football ang kaibigan mo. Pwede kang magalit at mainggit, pero pwede ka ring magsimulang mag-ensayo ng mas madalas. Kontrolado mo ang dami ng iyong pag-iensayo. Sa tingin mo, hindi patas dahil may mamahaling damit ang iba, pwede kang magalit, pero pwede mo ring linangin ang mga katangian tulad ng kabaitan, karunungan at katapatan. Mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang damit at lubos itong nasa iyong kapangyarihan. Tinuturuan tayo ng Stoicism na hanapin ang ating sandigan sa loob ng sarili, hindi sa panlabas na mundo. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa dami ng laruan or papuri. Ang iyong halaga ay nasa kung anong klase ka ng tao. At iyan ang pinakapantas na bagay sa mundo. Lahat tayo may tinuturing na bayani. Sila man ay karakter sa libro o pelikula, mga sikat na atleta, siyentista, o di kaya'y mga mahal natin sa buhay, si tatay, si nanay, o si lolo. Ang mga stoic o stoic philosophers ay nagmumungkahing gamitin natin sila bilang gabay. Sa mga pagkakataong hirap ka na o handa ka ng sumabog sa galit, tanungin mo ang sarili mo, kung ako ang bayani ko, ano ang gagawin ko sa sitwasyong ito? Halimbawa, paano kaya kumilos si Captain America kung may sumagi sa kanya sa pila? Sisigaw ba siya at makikipag-away? Malamang hindi. Sa halip, kalmado at magalang niya itong sasabihan. O paano naman si Hermione Granger kung hindi niya makuha agad ang isang komplikadong spell sa unang subok? Magwawala ba siya at basta na lang itatapon ang wand niya? Siyempre hindi. Pupunta siya sa library, mag-aaral ng husto, at uulitin ang pagsubok hanggang sa makuha niya ito. Ang simpleng tanong na iyan ay nakakatulong sa ating makita ang sitwasyon sa ibang perspektibo at makapili ng mas matalino at marangal na reaksyon. Para bang sinusuot natin ang karakter ng ating bayani at kumikilos tayo ng naaayon sa kung paano sila kumikilos. Tinutulungan tayo nitong makalimutan ang maliliit na inis at galit at kumilos sa paraang maipagmamalaki natin ang sarili natin pagkatapos. Pumili ka ng bayaning gusto mo at gawin mo siyang madalas na tanungan mo ng payo sa isip mo. Madalas, ang ugat ng ating galit at pagkabalisa ay ang labis na pag-iisip sa hinaharap. Paano kung bumagsak ako sa exam bukas? Baka bigla akong kagatin ng aso? Kaya ko pa bang matuto magbisikleta? Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari at malamang ay hindi naman talaga mangyayari. Nauubos ang lakas natin sa pakikipaglaban sa mga halimaw na nasa isip lang natin. Tinuturuan tayo ng mga stoic na mamuhay dito at ngayon. Ang nakaraan ay wala na. Hindi na natin ito mababago. Ang kinabukasan ay hindi pa dumarating at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ang tanging meron tayo ay ang kasalukuyan at dito dapat nakatuon
ang ating atensyon. Kung gumagawa ka ng takdang aralin, yun lang ang isipin mo, huwag ang exam bukas. Kung nakikipaglaro ka sa mga kaibigan mo, magsaya ka at huwag mong alalahanin na kailangan mo ng umuwi. Kapag lubos kang nakatutok sa kasalukuyan, wala nang puwang ang isip mo para sa mga walang kabuluhang pagkabalisa. Para itong nagbibisikleta. Kung titingin ka sa paa mo o masyadong malayo, maaari kang matumba. Kailangang tumingin ka lang sa mismong dinaraanan mo. Ganoon din sa buhay. Mag-focus ka sa ginagawa mo ngayon at gawin mo ito ng tama. Ang mga problema sa hinaharap, haharapin mo lang kapag dumating na sila. At malamang, matutuklasan mong hindi pala sila kasing nakakatakot ng mga naimbento mo lang sa isip mo. Isipin natin na ang pagiging kalmado ay parang isang masa, muscle. Tulad ng iba pang mga masa sa katawan, kailangan itong sanayin para lumakas. Hindi pwedeng isang beses ka lang mag-gym tapos magiging bodybuilder ka na agad. Ganoon din, hindi sapat na isang beses ka lang nagbasa tungkol sa stoicismo para maging taong hindi na nagagalit. Ito ay pang-araw-araw na pagsasanay. Bawat maliit na abala ay gym equipment para sa muscle of calmness mo. Natapon ang tsaa mo. Pagsasanay. Natalo ka sa board game. Pagsasanay. Ayaw ibigay ng kapatid mo ang remote ng TV. Napakahusay na pagsasanay iyan. Sa bawat pagkakataong imbes na mag-init ang ulo mo, humihinto ka muna o kaya tinitingnan mo ang sitwasyon sa mas malawak na pananaw. Nilalakasan mo ang masel na iyan. Sa simula, mahirap talaga. Hihilahin ka pabalik ng dating ugali mo, papunta sa sigawan at galit. Pero sa bawat subok, mas gagaling ka na. Pwede ka ring gumawa ng diaryo ng isang munting stoic at isulat sa dulo ng araw ang isang sitwasyon kung saan nagawa mong manatiling kalmado. Halimbawa, ngayon, nagalit ako dahil sa traffic. Pero sa halip na sumigaw, ako ay huminga ng malalim. Kapag binasa mo itong mga tala na ito, makikita mo ang progreso mo at maaari kang maging proud sa sarili mo. Tandaan mo na, kahit ang pinakadakilang stoics ay hindi perpekto. Nagagalit din sila minsan. Ang pinakamahalaga ay huwag kang sumuko at magpatuloy ka sa pagsasanay araw-araw. Ano ba talaga ang kabuluhan ng pagiging kalmado? Mas gusto pa ng iba ang maging emosyonal, sumigaw kapag nagagalit at tumawa ng malakas kapag masaya. Pero, ang sagot ng mga stoic, ang pagiging kalmado ay hindi kawalan ng emosyon, kundi ito ang matibay na pundasyon para sa tunay na kaligayahan at tagumpay. Kapag kalmado ang iyong isip, parang malinaw at patag na ibabaw ng isang lawa, madali kang makakapag-isip ng malinaw at makakagawa ng matitinong desisyon. Kapag galit ka, ang isip mo ay parang isang kumukulong kaldero na walang patumanggang naghahalo. Sa tindi ng galit, baka makapagsalita ka ng masakit sa matalik mong kaibigan, mga salitang pagsisisihan mo bandang huli. Baka makasira ka pa ng mahalagang gamit. At higit sa lahat, hindi ka makakapag-focus para hanapin ang solusyon sa problema. Ang taong kalmado, sa kabilang banda, ay kitang-kita ang sitwasyon, nakakakita sila ng solusyon kung saan ang iba ay nakikita lang ang pagtigil o dead end. Ang mga kalmadong tao ay mas madaling makisama at mapagkakatiwalaan dahil hindi sila nagpapadaig sa maliliit o mababaw na dahilan. Masarap silang kasama at kausapin. Ang pagiging kalmado ay nagbibigay sa iyo ng panloob na lakas at kumpiyansa sa sarili. Hindi ka na aasa sa kung ano ang nangyayari sa labas. Ang iyong damdamin ay hindi na nagbabago-bago dahil lamang sa maliliit na bagay. Ikaw ang nagiging may kontrol sa sarili mong buhay. At ito na siguro ang pinakamalaking gantimpala para sa lahat ng iyong pagpapraktis. Talakayin naman natin ang isa pang maling akala.
Iniisip ng iba, kung hindi ka raw magagalit sa kawalang katarungan, magiging tapakan ka lang na sasamantalahin ng lahat. Kapag inapi ka ng isang tao at tahimik ka lang na nagtitiis, tama ba yon? Pero ayon sa mga Stoic, ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo. Ito ay isang matalinong pagkilos. Kung ikaw ay inaagrabyado, hindi ibig sabihin na kailangan mong tahimik na magtiis. Pero ang sumigaw o magreklamo agad ay hindi rin maganda dahil ibig sabihin niyan, bumababa ka sa level ng nangaapi sa'yo. Iba ang gagawin ng isang stoic, kalmado, matatag, at buo ang loob niyang ipagtatanggol ang kanyang sariling hangganan, boundaries. Hindi siya magmumura or mambabastos pabalik, pero ipaabot niya na hindi siya dapat tratuhin ng ganoon. Halimbawa, sasabihin niya, ayokong ganyan ka makipag-usap sa akin. Pakiusap, tumigil ka. O kaya, kung may gustong agawin ng kanyang gamit, hindi siya makikikipag-away, pero hindi rin niya ito basta-basta ibibigay. Mananatili siyang matatag sa kanyang posisyon. Diyan nagkakaiba. Ang galit ay isang mahina at magulong reaksyon. Samantala, ang kalmadong kumpiyansa sa iyong karapatan ay ang tunay na lakas. Hindi hinahayaan ng isang stoic na kontrolin ng iba ang kanyang emosyon. Pero hindi rin niya hahayaan na labagin ang kanyang mga karapatan. Kumikilos siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagpapahalaga sa sarili o dignidad. At ito ay nagdadala ng mas malaking respeto kaysa anumang sigaw. Sa pagtatapos nito, narito ang pinakamahalagang aral. Ang buong pilosopiya ng Stoicism na akma para sa mga bata ay umiikot sa isang simpleng konsepto na sobrang importante. Ang kaligayahan mo ay hindi nakasalalay sa kung anong mga laruan ang meron ko, kung anong klasing panahon sa labas, o kung paano ka trinatrato ng ibang tao. Ang kaligayahan mo ay nakasalalay lang sa isa, sa iyong mga pag-iisip at kung paano mo tinitingnan ang mga nangyayari. Ito ang mismong superpower na binanggit natin sa simula. Lagi lang itong nasa iyo, nasa loob mo. Walang sino man ang makakakuha nito mula sa iyo. Maaari mong mawala ang iyong laruan, pero walang sino man ang makakapilit sa iyong maging malungkot. Dahil dito, kung hindi mo ito pipiliin, maaari ka nilang saktan, pero walang makakagawa sa iyong magdusa kung magdesisyon kang huwag ipasok ang sakit sa iyong kuta. Kapag naunawaan mo ito, magiging tunay kang malaya. Hindi ka na magiging alipin ng iyong mga emosyon at mga sitwasyon. Ikaw na ang magiging kapitan ng sarili mong barko na may kumpiyansang magmamaneho nito kahit sa gitna ng matitinding bagyo. Tandaan, hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyayari sa isip mo. At diyan, ikaw ang masusunod. Ikaw ay isang maliit na stoic. At ibig sabihin, ikaw ay isang maliit na superhero na may taglay na kapangyarihan ng talino at kapayapaan ng loob. Kaya naman, unti-unti nating nabuksan ang pangunahing sikreto ng mga sinaunang stoic. Lumalabas na para huminto sa pagkainis sa maliliit na bagay, hindi mo kailangang maging isang emperador o isang dakilang pilosopo. Kailangan lang nating tandaan ang ilang simpleng bagay. Una, laging paghiwalayin ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga bagay na hindi natin hawak at ang ating lakas ay ibuhos lamang sa una. Pangalawa, tandaan na ang anumang problema ay tila mas maliit kapag tiningnan natin ito mula sa itaas or kapag tinanong natin ang ating sarili. Talaga bang ganoon ito kalala? Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, sa pagitan ng anumang pangyayari at ng ating reaksyon, mayroon tayong munting pagtigil. Sa sandaling pagitan na ito, maaari tayong pumili, magpadaig sa galit o manatiling mahinahon.
Ang kakayahang piliin ng ating reaksyon ay ang tunay na kalayaan at ang ating superpower. Ang kasanayang ito, tulad ng pagbibisikleta, ay nangangailangan ng pagsasanay, ngunit habang nagpapraktis ka, mas lalo kang lumalakas at sumasaya. Maraming, maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Umaasa ako na ang mga sinaunang payong ito ay makakatulong sa inyo at sa inyong mga anak na makahanap ng kapayapaan sa ating magulong mundo. Kung nagustuhan ninyo ito, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kawili-wiling talakayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakahuling maliit na bagay na nagpainis sa inyo? At paano kayo tutugon dito ngayon gamit ang payo ng mga Stoic? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section. Matuto tayong maging mahinahon ng magkasama.